Welcome to the Nicholas Podcast. Hey yo, what is up you guys and welcome back to the Neil House Podcast. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako okay naman. Etong time na ginagawa ko tong video na to is malapit na magpasko, no? But by the time na ma-upload to, it's already I think March, no? So medyo ang layo nung gap, no? But anyways, no? If you haven't subscribed yet or kung bago ka dito sa channel natin, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify ka every time we have a new video dahil every Saturday nag-upload tayo ng bagong video that's 7 p.m. Yun. Ano ba? Ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? Eto, mga kasabot, no? Medyo, nung nakaraan kasi, no, nag-upload ako ng mga short vids, no? Mga gawa ko, mga tattoos. Habang nagtatattoo ako, yan, mga photos sa social media, IG, yan. Tas, may napansin lang akong parang isa sa pinakamadalas na nako-comment sa mga ina-upload ko, no, sa social media. Talent daw, ganyan, na pag gusto mo talaga mag-tattoo, kailangan may talent ka. O yan, talented mo naman, gano'n. So gusto kong pag-usapan yun, no, kasi i-correlate ko din doon sa isang comment doon sa isang YouTube natin, sa isang video natin sa YouTube, no, na hindi ko maalala kung sa YouTube to or sa TikTok ko nakita, but anyways, yung comment is kailangan talaga may talent ka para makapag-tattoo ka. So pag-usapan natin 'yan, no, kasi some people might take offense, no, kapag sinabi mo sa kanila na talent yung ginagawa nila, no. Some people might get offended kasi if you guys know how long we've practiced, gaano katagal namin to ginagawa, ginugulan ng oras, pinagpaguran, no, dugot pawis talaga para umabot ka dun sa punto na sasabihin ng ibang tao na, uy, ang galing mo, ang ganda ng gawa mo. Tapos, i-credit lang nila sa talent, no? So, gusto ko siyang i-clarify, no, sa ibang tao na nagsasabi na talent yung mga, hindi lang sa art, hindi lang sa tattoo, but on whatever, anything that you pursued, no, na pinaglaanan mo ng oras at gumaling ka talaga sa bagay na yun. And then people will credit talent for it, no? So, medyo hindi siya maganda para do sa mga tao, no? But it depends. Pero kasi lalo sa panahon ngayon, no, na ang daming tao na very easily offended, no, kapag sinabihan mo ng mga ganyang bagay na sobrang sensitive na mga tao. Sobrang daming ganun. So ako wala akong pakialam dyan, eh. Wala naman akong pakialam sa sasabihin ng iba, whether it's good or bad, no. Pero hindi kasi talaga maganda na i-credit mo siya sa talent. Although sabi nila kasi parang kailangan may talent ka kasi kahit paanong practice mo, hindi ka gagaling kung wala ka talagang talent dyan. Hindi ako naniniwala dun, eh. Kasi, alam nyo mga sabwat, kapag pinractice mo talaga, kapag ginawa mo siya ng paulit-ulit, gagaling ka talaga dun sa bagay na ginagawa mo, eh. Kasi, syempre, paano ba, kung halimbawa mo, yung pagbabike, yan. Yung pagbabike, sasabihin mo ba na talent yan? Diba? Hindi. Nag-practice ka para matuto ka mag-balance. Para gumaling ka mag-bike. Tapos sasabihin nila talent. Parang, no, sa sobrang common na kasi ng mga nagbabike, hindi na siya matawag na talent. Pero siguro noon, nung araw, no,
nung bagong labas pa lang yung bike, pag nakakita sila ng nagbabike, nakakapag-balance sa bike, nasabi nila talented, whatever, no? um, Naging common na lang kasi siya. Para sa akin, no, ang feeling ko, ang mga tinatawag nilang talent is yung mga bagay na mahirap gawin tas may nakakagawa. Kasi kapag nakakapag-bike ka, sa dami ng nakakagawa, hindi na siya talent. Pero yung ibang mga nakakapag-unicycle, sabi nila nung araw, no, ay talented to, galing, ang ganyan, ganoon. Yung mga nakakapag juggle ng mga kung ano-ano, talent daw yun. 'Di ba? Parang may talent ka sa performance, or whatever. Pero kasi napapractice siya eh. 'Di ba? So, hindi talaga ako naniniwala sa talent. Dahil sabi nila, yung pagkanta raw, talent yan. Kasi kahit paanong practice mo, di ka gagaling. Pero, nung napanood ko yung video ni Ed Sheeran, no, na pinakita niya yung parang recording niya na bata pa siya tapos kumakanta siya. Kasi hindi ganun kaganda yung boses niya. Tapos nag-aaral lang daw siya, pinag-aralan niya. So, I don't think na singing is a talent din, no? Mapapag-aralan talaga siya. So, siguro ang masasabi ko dito is hindi mo naman talaga kailangan ng talent sa pagtatattoo. Alam ko marami ring ma-offend dyan, maraming magagalit dyan. Pero kasi kung pag-aaralan mo siya at pa-practicein mo siya ng paulit-ulit, matututo ka eh. No? It's just a matter of gaano ba kalawak yung imagination mo. 'Di ba? Kasi yung ibang tao kasi kaya hindi gumagaling ng husto dun sa craft na ginagawa nila is hindi sila dun solely nakafocus. Meron pa silang ibang ginagawa, 'di ba? Pwedeng dahil nagtatrabaho kasi sila, may day job sila, hindi nila maseryoso yung pinopursue nila na craft, 'di ba? So hindi nila nape-perfect, 'di ba? Kasi ako, aminado ako, hindi naman ako sobrang galing, no? Pero dumating kasi sa time na sobrang nag-practice ako, sobrang sineryoso ko, parang iniwan ko lahat, doon lang ako nag-focus sa tattoo, sa pagdodrawing, sa pag-improve ng arts ko, no? At para sa akin, no, nag-improve naman ako. Malaki yung naging improvement ko, malaki yung kinaibahan ng mga gawa ko versus dun sa nung nagsisimula pa lang ako. Even sa pagdodrawing eh, malaki yung in-improve ko, even sa pagkukulay. 'Di ba? So, kung pa-practicein mo talaga, para sa akin hindi siya hindi magiging parang talent talaga siya kasi wala, pinractice mo, especially if you go to parang an art class, no? Halimbawa for painting, tapos i-present mo yung ginawa mo na traditional na tattoo, no? Nothing against traditional tattoos. Isa yan sa paborito ko. Ako naka-sleeve ako ng mga traditional tattoos, Americanas, no? Pero kasi yung traditional tattoo is the most basic one na you can do sa tattoo. Basic colors, basic linings, even yung shading hindi siya ganun ka-complicated, no? Pagdating sa traditional. So, if you practice that ng paulit-ulit, tapos sobrang gumaling ka, sobrang linis mo na gumawa, they will say na parang master ka na sa traditional tattoo. 'Di ba? If you can check out Oliver Peck, 'di ba? Yan, traditional tattoo. Sino pa? Si Nunez, 'di ba? That's for oriental naman. Tapos sino pa ba? Marami kasi. It really depends dun sa magiging pinaka-specialization mo, no? Kasi sasabihin nila parang hindi kailangan mo talaga ng talent kasi hindi ka naman makakagaya ng portrait ng hindi mo siya hindi ka talented ganun. But if you will try to learn how to draw a portrait, no? May guidelines yan, gagawa mo ng grid lines. Tapos, per grid mo i-draw,
per grid mo ikokopyahin, meron siyang proseso. At kapag natutunan mo yung proseso, mas dadali siyang gawin. Kapag mas madali na siyang gawin, mas magagawa mo siya. At pag mas nagagawa mo siya, ulit-ulitin mo lang. Pag inulit-ulit mo yan, gagaling ka talaga dyan. Kasi kapag hindi ka gumaling, ibig sabihin hindi ka seryoso dun sa ginagawa mo. 'Di ba? Kapag napapagod ka doon sa ginagawa mo, ibig sabihin hindi mo mahal yung craft na pinopursu mo. Ako kasi yung craft na pinursu ko, talagang gustong-gusto ko to, kaya minahal ko yung craft ko, no? Kaya nung pina-practice ko siya, inuulit-ulit ko siya, hindi ako napapagod. Kasi nag-e-enjoy ako dahil nga gusto ko yung ginagawa ko. 'Di ba? So for some people na hindi nila na-explain, no. Akala nila talagang meron kasing gano'n hindi nila na-explain na ay kaya ako magaling mag-drawing kasi lagi ako nagdo-drawing paulit-ulit. Lagi ko siyang ginagawa. Para sa kanila, para sa amin, I'm not practicing, no? I'm just doing what I really love to do. Yung talagang ginagawa ko. Nag-e-enjoy kasi ako kaya lagi ko siyang ginagawa. But that's a way on practicing, no? Na nakakapag-practice ka sa paulit-ulit mo siyang ginagawa. It's just that nag-e-enjoy ka. Kaya hindi mo siya iniisip as practice. Hindi mo naiisip na nagpa-practice ka, wala sa isip mo, hindi ka napapagod, hindi ka nahihirapan kasi nga nag-e-enjoy ka. You enjoy the process, you enjoy learning new things, no? Doon sa craft na ginagawa mo. So, hindi mo siya naiisip as practice. Kasi parang ano yan parang kapag iniisip mo siya as trabaho, nakakapagod siya kasi trabaho siya . Pero kapag iniisip mo siya or hindi mo siya iniisip na trabaho, talagang yun talaga yung gusto mong ginagawa na may enjoy mo siya. Hindi mo siya maiisip na trabaho. 'Di ba? I can give a lot of examples, no? There's so many examples na pwede kong ibigay na pwede nating example gawing halimbawa. But yung sense lang naman na sinasabi ko dito is ako personally, I don't believe in talent. That's my 2 cents, no? Kung iba yung opinion mo, that's fine. Hindi natin kailangang magtalo, hindi natin kailangang mag-away. Yun lang talaga yung opinion natin, no? Minsan lang nagkakataon na magkaiba tayo ng opinion, na hindi tayo parehas ng paniniwala. Pero hindi natin kailangan magtalo tungkol dyan. Kasi sa social media ngayon, sobrang daming nagtatalo sa mga kanya-kanyang paniniwala, no? At nakakayamot lang, no? If I'm not like this, no? Ako na-enjoy kong gumawa ng mga videos, magturo, mag-explain. So ginagawa ko siya kahit hindi naman ako kumikita ng maganda. Wala naman ako nahihita dito, 'di ba? But I enjoy this. So lagi pa rin ako gumagawa, no? Kung hindi lang dahil dito sa mga ginagawa kong videos, siguro wala na akong social media. So, sobrang toxic kasi sa social media, no? Kaya hindi talaga ako masyado nag-enjoy doon. Ayun. Nga pala, bago tayo matapos, no? Shout out ko lang. Bumili kasi ako ng top box sa dito, Sakura Stream Moto Accessories. Yan. Shout out sa kanila, no? Ang ganda nung nabili kong top box sa kanila. Ayun, yun lang. Kung gusto niyo bumili, no? Kung taga dito kayo sa Rodriguez, sa Montalban, makikita niyo yung shop nila pag papunta kayo dun sa Tulay. Sa San Jose siya, papunta kayo ng Tulay. Sa kabilang side siya. Pagpabalik kayo pagpalabas kayo ng San Jose, doon makikita niyo siya, nasa right side siya. Puro top box. Sila lang naman yung nagtitinda ng mga top box doon. Again, Sakura Stream Moto Accessories. Not sure kung may Facebook sila, but you can search them, no? Yun, sinoutout ko lang kasi natuwa ako doon sa nabili ko sa kanila at ang babait nila, kinabit pa nila yung box, no? So, yun, shoutout sa kanila. Yun. So yun lang, sana marami kayong natutunan. Sana nagustuhan niyo yung video natin. Alam ko
hindi siya typical na parang nagtuturo ako or whatever. Gusto ko lang i-address kasi gusto ko siyang pag-usapan, no, na yung talent na yan. Kasi maraming nadi-discourage din na mag-pursue ng mga crafts na nagugustuhan nila just because some people are saying na you need talent to do this, to do that. But hindi yun totoo. Hindi ako naniniwala doon. So, kailangan nyo lang mag-practice, maging masipag. Yun, naniniwala ako sa sipag, no? Hindi sa talent. Ayun. Again, kung hindi ka man nakasubscribe or bago ka sa channel natin, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka every time we have a new video. Yun lang. Again, nag-iisip pa rin ako ng bagong content, pero makikita nyo, yan, bago yung setup natin ng mic. Yan, dalawa yung ganito ko. Bala ko na mag-interview. Gusto ko na talaga masimulan. May inaantay lang ako yung isa pang mic stand na ganito. Tapos, gusto ko na simulan mag-interview ng mga iba pang tattoo artist. Simulan natin dito sa Montalban yan. Okay, yun lang. Peace out.